Ayan, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo. Isang pinagpalang Sabado po ng umaga, December 27, 2025. Purihin po ang Panginoon. Good morning na sa ating pong mga kapatid na maagang nagising. Good morning, Val Joseph Trinidad, Victorino, Padre Nilito, good morning. Padre Rosipino, Victorino. For watching, yan. Keep on sharing po mga kapatid sa ating po mga kapatid na nasa ibang bansa, sa ibang lugar para po sila ay makapag-tune in sa ating pong Daily Vibrant Word sa umagang ito. Sa blessed morning. Hallelujah. Sister Josephine Jongko, good morning. Purihin po ang Diyos sa umagang ito mga kapatid. Purihin ang Panginoon sa umagang ito, umagang kay ganda. Bago tayo mag-umpisa, tayo po yung umawit sa ating Panginoon Diyos. Awitin natin siya ng pagsamba, pagpupuri, at salamat sa umagang ito. Yes, Lord. Bawat umagang kay ganda, simulang magpuri sa Kanya, itaas ang kamay at umawit na. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Mula sa labi kong nagpupuri, mula sa labi kong nagpupuri. Jesus, sa buhay ko, Ikaw ang nagbigay ng kulay, wala sa iyo may papantay. Jesus, sa buhay ko, Ikaw kumilos at gumabay, wala sa iyo may papantay. Yes, Lord. Tunay nga, walang kapantay ang iyong pangalan, Panginoon. You are the same, yesterday, today, and forever. Sa bawat umagang kay ganda, simulang magpuri sa Kanya, itaas ang kamay at umawit na. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Mula sa labi kong nagpupuri, mula sa labi kong nagpupuri.
labi kong nagpupuri. Panginoon, mula sa aming mga labi, magpupuri kami, Panginoon. Itataas, dadakilain ang iyong pangalan sa umagang ito. Salamat po sa una sa lahat, sa pagising po sa amin, Panginoon. Truly, Lord, ang pagtulog po namin, desisyon po namin. Ngunit ang pagising, desisyon po ninyo na kami magising at nabigyan kayo ng kaluguran sa umagang ito. Thank you, Lord God. Minsan pa sa oras po nito, muli, nagkatiwala ko po sa iyo, Lord God, ang daily vibrant word sa umagang ito. Puspusin niyo po ng iyong kaluwalhatian, Panginoon. Bawat isa sa amin na may kinig, bigyan mo po ng karunungan na nagmumula po sa inyo, Panginoon. Lord, ma-nourish po namin yung salita mo na dadalhin namin, ihahayag sa oras po na ito. Lord, at marami pong salamat dahil ginising niyo po kami, Panginoon, sa araw po na ito. Purihin po kayo at inadahan ko po anumang plano at gawa ng kaaway sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning na po, Sister Lucy, Brother Christopher Robio. Ayan. Good morning na po sa ating 16 viewers for today. Salamat po sa Panginoon. At nagkaroon tayo ng pagkakataon muli sa umagang ito na sariwain ang kanyang salita. Tigit sa lahat ay patuloy po nating pagsalusaluhan anuman ang word ng Lord na ihahayag sa ating kalagitnaan. Ayan. Without further ado, tayo na po ay mag-umpisa sa ating pong pag-uusapan sa araw po nito. Ayan. Good morning na po sa bawat isa. Good morning na po sa ating pong mga kapatid na nakakatutsunin lamang, mga kapatid. Tunay nga ang ating pong tatalakayin, ang topic po natin, the aftermath of Christmas. Ayan. Alam po natin na katapos lamang po ng December 25, ngayong 27 na. So, ang ating pong text sa Hebrews chapter 13, verse 8, sabi po dito, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Si Jesus ay siya pa rin kahapon, ngayon, bukas, at magpakailanpaman. Yan, purihin po ang pagkabasa ng dakilang salita ng Panginoon. Truly, ang ating pong Panginoon na sinasamba ay hindi nagbabago. He is the same yesterday, today, and forever. Kaya nga, ito lang po, katatapos lamang po ng ating pong Christmas celebration. Oo, mga kapatid. And alam naman natin yung kaganapan. Bakit tayo nag-celebrate ng Pasko o Christmas? Hindi lamang ito ay ordinary celebration. It is a meaningful event, no? Sabi nga, it's a very popular event, no? Even the whole world ay pinagdidiwang po ang Kapaskuhan. Pero po sa ating pong Kristiyano, no? Gaya po ng ating sinasabi na ang dapat ang Pasko ay laging araw-araw. Yan. Kasi nga si Jesus is the same yesterday, today, and forever. Nangyayari kasi, after ng Pasko, after ng pagdiriwang, buwabalik na naman tayo doon sa luma nating ginagawa. Okay, kaya nga, what happens after the Christmas celebration? Ito po yung aftermath ng Pasko. Oo, mga kapatid. During Christmas, many people feel unusually close to God and others. Ang mga churches ay full pack, punong-puno ang mga churches. Prayer are heartfelt. Talagang ang mga tao, naroon yung devotion, taos puso, ng pagsisimba, no, mga kapatid. And generosity flows and gratitude feels natural. But after Christmas, life returns to ordinary routine. Kaya nga ito po yung ating tanong, no, after ba ng celebration ng December 25, ano na ang ginagawa ng mga tao? Kaya nga ito po yung tanong,
the question becomes, does the devotion stay or does it fade with the season? Marami kasing mga tao, ang alam lang yung date, no, December 25, doon lang nagiging mabait. Oo. Doon na naging mapagbigay. Pero ang tanong po dito mga kapatid, bilang isang Kristiyano, sabi ko nga kanina, na ang Pasko dapat araw-araw sa atin Pasko. Kasi kung literal na titingnan natin yung kahulugan ng Pasko, ito po yung the first coming of Jesus Christ. Tanda natin, yung Pasko, it brings hope, no, for the hopeless. Kaya nga hindi po coincidence. It is a plan of God. Oo, mga kapatid. Because the world is in darkness. Oo, nasa kadiliman po ang mga tao. Walang assurance. Yan. They long for rescue. Kaya nga si Jesus dumating. He didn't just bring hope. He is our hope. Yan, sabi nga, He is our hope. And because of Christmas, our sins can be forgiven. Our past is no longer defines us. Diba? Kaya nga, if anyone is in Christ, he is a new creation. Diba? The old self has gone and behold, the new has come. Pawang bago na. Oo. And our future is secured in Him. Mga kapatid, kaya sabi po ng Isaiah chapter 9 verse 2, the people walking in darkness have seen a great light. Ito po yung good news. Oo, mga kapatid. Kaya nga, gaya po ng katanungan po natin, after the Christmas, ano na ang dapat ginagawa ng tao? Christmas is not meant to be a moment of one-day event lamang. Gaya po ng ating sinasabi. It is meant to start a movement of ongoing love, ongoing faith, ongoing devotion to Him. Hindi dapat ito napuputol. Tuloy-tuloy. Regardless, 26, 27 na ngayon, hindi po pwede na 25, naging mabait lang tayo, in 26, balik na naman tayo doon sa kasamaan. Gaya po ng mga programa, di ba? May meron tayong magtatawag ng ceasefire. Hinto muna sa mga labanan. Nagkaroon muna ng peace talks during that day. Pero after that, after ng 25, balik na naman sa kaguluhan. Oo. Kami po, nung pumunta po dito sa La Union, no, noong 23, grabe po yung traffic dito po sa Inlex. Talagang, ang tagal namin dyan, na-start. Talagang, ang mga tao nagmamadali. Walang bigayan, kumbaga, no? Talagang kitang, ramdam mo yung Christmas rush. At, pagdating naman sa mga mall, ang haba din ng pila sa mga cashier. Ramdam mo yung kaibisihan ng mga tao. At marami ding mga umuuwi na mga kamag-anak para lang mag-reunion, family reunion. Napakaganda po, di ba? At yung iba naman, ibang senaryo. May mga kaguluhan sa pamilya, may mga kaguluhan sa community, di ba? Nag-aaway-away. Marami po, mga kapatid. Kaya nga, ano ba yung biblical teaching natin o biblical pattern natin after the Christmas celebration? Alam naman natin that Christmas, we celebrate the Christmas because of the birth of Jesus. But the real story continues afterward. Hindi dapat napuputol doon sa celebration. Kaya diba, sabi ko, lagi kong sinasabi, araw-araw dapat ay Pasko. Oo, mga kapatid. Kasi pag Pasko, ibig sabihin yan, yan po yung kapanganakan ng ating pong Panginoon. At alam naman natin, sabi po ng Matthew chapter 2 verse 1 to 5, may isang tao dito na hindi natuwa nung pagdating po ni Jesus Christ. Sa Matthew chapter 2 verse 1 to 5, sabi dito, now after Jesus was born, ito po yung after ni Jesus pinanganak. No? After Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of
Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem, saying, where is he who has been born King of the Jews? For we have seen his star in the east, and have come to worship him. When Herod the king heard this, he was troubled, and all Jerusalem with him. And when he had gathered all the chief priests and scribes of the people together, he inquired of them where the Christ was born. So they said to him, in Bethlehem of Judea, for thus it is written by the prophet. Kung ang mga tao ay they are fellowshipping, they are celebrating, they are gathering for one purpose, may isang tao naman na troubled sa kanya. Sino to? Si King Herod. Nung nabalitaan niya na ipinanganak na yung Kristo, siya po ay nabahala, nabagabag, no? Nagkaroon po siya ng, di natin alam kung insecurity. Oo, mga kapatid. At marami po, even sa kapanahunan po natin, meron din pong mga ganong mga tao. Pagdating ng December 25, hindi po sila natutuwa. Oo, mga kapatid. Sila po ay bagabag, they are troubled, ayaw i-celebrate yung Christmas. Mga kapatid. Because they are troubled. They are insecure. Marami po sa kapanahunan po natin. During the time, si King Herod, ngayon po napakarami. Mayroon po mga sekta na hindi naniniwala ng kanyang pagdating. Kaya nga pagdating ng December, hindi nila sin-celebrate yung Christmas. Sabi ko napakalungkot itong relihiyon na ito. Walang celebration, walang birthday, walang Pasko. As in wala. Oo. Mga kapatid. Which is, yung mga shepherd, they rejoice. Mga kapatid, tayo din po. Tayo po ay nagagalak dahil sa pagdating ng ating pong Panginoong Hesus. Christmas reveals God's love in its deepest form. Diba? Iniwan niya ang karya ng langit, bumaba dito ng katawang tao para abutin tayo. Diba? The manger points to the cross. And the cross points to the empty tomb. Kaya nga, itong dalawang pinaka-importanting bagay na nangyari sa sangkatauhan. Una, yung virgin birth, at yung pangalawa, the resurrection of the Lord Jesus Christ. Kung wala itong dalawang ito, mga kapatid, we still in darkness. Diba? Our salvation is in vain. Oo, mga kapatid. Lahat po tayo bound to hell. Kaya napaka powerful yung dalawang sinayong ito, events na nangyari sa sangkatauhan, mga kapatid. Yung kanyang pagdating, yung virgin birth, and then the resurrection of the Lord Jesus Christ. Kaya nga, ipinakita ito ni Jesus, excuse me, ito ay ipinakita niya. You are deeply loved and personally loved by the Lord Jesus Christ. He came to save the lost. Kaya nga, yung John 3:16, ito the heart of the Bible. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Kaya nga, after Christmas, nabago yung ating buhay, nabago yung ating pananaw. Ito po yung aftermath ng ating pong pinag-uusapan ngayong umaga. Na hindi dapat nahihinto. Sabihin natin, tapos naman na yung 25 Tapos na yung Christmas celebration. Balik na naman tayo doon sa kaguluhan. Balik na naman tayo doon sa pag-away-away.
Hindi po mga kapatid. The shepherd, ito nga yung kinagandahan dito. Mga kapatid, after the celebration, yung mga pastol, the shepherd returned to their fields but they glorified God as they went. Di ba? Sila po ay bumalik at sila po ay nagsasaya sila. Mga kapatid, dahil sa pagdating ng ating pong Panginoon. Also si Mary treasured and reflected on everything in her heart. Nagkaroon siya ng devotion, deepened, lumalim lalo, not ended. Hindi nahinto, nagtuloy-tuloy. Gayon din po tayo mga kapatid, na hindi lamang December 25 tayo nagmamahalan, nagbibigayan, nagpapatawaran. Ito po dapat ay araw-araw ginagawa po natin. In Jesus grow in wisdom and obedience. Hindi natapos doon sa sabsaban, mga kapatid. True devotion continues after the celebration. Ito po yun eh. Kasi yung celebration, minsan one day event lang yun. December 25, the 26, 27 na. Kailangan continuous ang devotion natin sa Panginoon. Kaya nga ito, meron tayong daily vibrant word, no? Araw-araw po ito. Continuous po ito, mga kapatid. Ano pa? The true aftermath of Christmas celebration is where this value shape daily life. Oo. Dito nakasalamin yung ating pamumuhay. How we speak, how we forgive, and how we help others and to relate God and learn how to walk with Him. Christmas is not just a day to celebrate. It is truth to live every day in our lives. Mga kapatid. Ano pa yung pangalawa na teaching po natin? Number 2, the calling of Christmas aftermath. It leads to, number 1, continued worship, not just at Christmas Day, but daily. Yan. Daily routine. Ano pa? Lasting compassion, caring for the poor. Kaya nga, yun, nakapaganda po dito. Nandito po kami ngayon sa La Union, no? Nagkaroon po kami, meron po kaming family reunion, di ba? Napaganda po yan, mga kapatid, na may umuwi galing ibang bansa, nakikita-kita rito. Yun po ang isa sa essence ng Christmas, mga kapatid. Defending faith, leading Jesus, reshape priorities. Di ba? Leading Jesus to enter our family bonding. Diba? Kakaroon po ng good environment. Reshaping. Yan. Ano pa? Ongoing gratitude. And living aware of God's love. Not just seasonally. But every day. Mga kapatid, hindi dapat nahihinto. Ang ating pagdiriwang ng Pasko. Araw-araw, ika nga, ay Pasko sa mga tunay na Kristiyano. Okay. And ano ba yung mga practical ways to live the aftermath well? Number 1, reflect on God's presence in ordinary days. Christmas celebration becomes real when it shapes life after the holiday ends. Hindi dapat nahihinto. Yung pagmamahalan, pagbibigayan, pagpapatawaran, continuous po yan. Hindi lamang po during that December 25. Mga kapatid. And stay committed to community in worship. Yan. Kaya nga po yun. Yung gathering po natin, kakaroon tayo ng fellowship, worship, kakaroon ng small group, di ba? And forgive, reconcile, and love patiently. Ito po yun, mga kapatid. Oo. At paano ba natin i-apply ang mga bagay na ito? Okay? Number 1, personal, spiritual life.
keep a daily rhythm with God. Through what? Prayer, through reflection, through reading the Bible, reading the scripture, and devotion to the Lord. Kapatid, kailangan, yung nga, nagkaroon tayo ng reflection. Nag-reflect tayo sa buhay po natin. Meron ba mga bagay-bagay na kailangan na natin i-let go? Oo. Minsan kasi hanggang ngayon, dadala pa rin natin yung mga bagay na yan na nagpapabigat sa buhay po natin. It's time to let go. Ano pa, mga kapatid? Nagkaroon tayo ng real relationship and family bonding. Nagkita-kita, magkumustahan, di ba? Minsan kasi, every year, no? Doon lang tayo nagkikita-kita, lalo na kapag OFW. Babakasyon. Kaya, samantahin natin yung pagkakataon na magbanding. Wala dapat na room yung mga pag-aaway. Walang room yung mga argumento o kaya walang room yung mga ang tawag niyan, yung mga masasamang bisyo. Kasi nga yung iba sinasamantala. Tinitwist yung pinaka-essence, mga kapatid. So ano pa, mga kapatid? Be intentional about reconciliation. Ito sa family. Apologize, forgive, restore. Speak life-giving words. Sabi ko nga kanina, wala na dapat puwang yung mga pag-aaway, pag-aalitan. Minsan nakakalungkot, dumarating sa punto na overkill. Talagang langu-lango. Papakalangu-lango. And then, nag-aaway-aaway yung pamilya. Diba? Hindi po yan ang pinaka-essence ng Pasko. Yan. Ano pa? Community and church life. So, hindi po nahihinto, mga kapatid. Stay engaged in worship and fellowship beyond December. Hindi lamang po tuwing December, mga kapatid. Join small group, life group, or ministry for spiritual growth and accountability. Tuloy-tuloy pa rin. Hindi nahihinto yung mga programa. Kahit na matapos na yung December 25 and 27 na, tuloy-tuloy pa rin. Mga kapatid. May mga family day, may mga recollection, marami po mga activities. Huwag natin ma-miss yung opportunity, mga kapatid. Okay? Encourage others and pray for them. Minsan, may nangailangan ng prayer. May nag-ask ng prayer, healing, protection. Yan. Gawin po natin. Christmas may be over on the calendar, but Emmanuel is forever. Diba? Minsan kasi yung yung date lang talaga yung calendar lang. Pero yung si Jesus, He is the same yesterday, today, and forever. And also, it reminds us that God stepped into our world. Pumunta sa dito sa mundo, not for a season, but for a relationship. Mga kapatid. It's relationship. Personal relationship, mga kapatid. Inabot niya tayo bilang makasalanan. Bumaba sa dito para tayo'y mapalaya, mga kapatid. So napakahalaga na hindi lamang December 25 tayo naging mabait, naging mapagbigay, naging mapagpatawad. Dapat araw-araw sa ating pong buhay, naisin natin na magbigay kasiyahan sa ating pong kapwa, sa ating pong pamilya, sa ating pong community, sa ating pong bansa. Magkaroon tayo ng produktibong pagsuporta
Hindi pagbigay ng kasakitan. Oo, di ba? Dapat isa tayo doon sa nag-aambag ng mga magagandang bagay. Di ba? Mga kapatid. So, yun lang po. At as a question to consider, how do you usually feel after Christmas is over? Does your devotion grow stronger or weaker afterwards? Ikaw ba ay lalong humina sa devotion mo sa Panginoon or lalong sumigla ang pagpupuri mo sa ating pong Panginoong Hesus? Yan. Dapat hindi tayo nililimitahan ng mga bagay-bagay, mga kapatid. Always remember na si Jesus ay naparito para magkaroon tayo ng buhay na kasiya-siya. Ayan. So, dalangin ko, meron po tayong napulutan ng aral sa araw po nito ng Sabado, mga kapatid. The aftermath of Christmas. Dapat hindi tayo matulad doon kay King Herod na imbis na magbunyi, hindi po, lalo siyang nabahala dahil sa pagdating ng ating pong Panginoong Hesus. At marami pong panahon, sa panahon natin, marami pong mga King Herod sa panahon na ito. Na imbis na sila ay matuwa sa pagdating ng Panginoon, lalo silang nabagabag because they are insecure, no? 'Di ba? Marami pong mga tao ganon, mga kapatid. At salamat sa Panginoon, no, na siya po ay dumating para tayo ay iligtas sa kapahamakan, iligtas sa kadiliman. So yun po, purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Salamat po sa ating 28 viewers. Ayan, Tatay Erning, good morning. Mr. Perseus, good morning. Mr. Angie, Mr. Leslie Ann Cortez, good morning po sa bawat isa. Yan, salamat po sa mga kapatid natin na naglalang oras, no, sa pakikinig ng kanyang dakilang salita. Keep on tagging po, no, ma-share po natin. Kung hindi pa po kayo di niyo na umpisa, no, meron po tayong replay dito sa page po natin. Patuloy lamang po natin siyang i-share, mga kapatid. Purihin po ang araw na ito at gawin tayo ng Panginoon na mabunga sa lahat natin gagawin sa maghapon at patungo sa nalalapit na pagpapalit ng taon. Dalangin ko na patuloy tayong patnubayan, gabayan ng ating pong Panginoon Hesus sa lahat ng aspeto ng ating pong buhay. At higit sa lahat, maging mabunga po lahat ng ating mga gagawin. Lord Jesus, thank you for the gift of Christmas. For coming into our world and into our lives, let the truth of your birth change my heart daily. Okay? Fill me with your hope, your peace, and your love. Help me to live in a way that shows others that you are real, not fake, that Christmas still matters today. Salamat po, Panginoon, yung sampa sa umagang ito. Dalahin ko din po sa aking mga kapatid ngayon na mayroon pong mga physically ill, may mga karamdaman, Panginoon Diyos. Ipuin niyo po ang kanila pong mga balikat, ipadala yung kagalingan, nagmumula po sa inyo. Tugagad din, Lord, sa aking mga kapatid ngayon na nagdiriwa ng karawan, kanilang mga anniversaries, Lord, kami po yung nakikigalak sa kanila po mga celebration, Panginoon Diyos. Pagpalain niyo po sila exceedingly and abundantly above all we ask or imagine according to the power that works within us now and forever. In Jesus' name. Salamat po, mga kapatid. To God be all the glory. God bless po.